Okay. Kala ko, di pa ako nakikita eh. Magandang umaga sa ating lahat! Wow! It's so nice to hear your voice again, kayong lahat. Maraming salamat po. Are we all blessed? Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Hindi ba ako nagpipixel dyan? Okay na. Hindi naman. Alright. So, nahiya ako. Hindi ako nagkaroon ng bigla ako naging camera shy. Alright, so, it's a blessing again. It's been a while nung nakita tayo, or nakita nyo ako and nakita ko kayo. And I know there's always a purpose why God allows things sa buhay natin, diba? Kaya pag nakita nyo ako, may purpose kung ba't nyo ako nakita. Sabi na yun kung ano yung purpose ni Lord para sa inyo. Sometimes you need to be encouraged, kailangan nyo makakita ng mga magagandang bagay, kaya ayun yung araw na yun. God is good. Before we begin, tayo muna yung magsimula. Nagtatanong ako sa inyo. Handa na ba kayo? Alright. So, anong tawag anong tawag sa palaban na taong kulang sa height? Ha? Grabe. Mamba terrible. Aray nako. Anong tawag sa taong palaban na kulang sa height? Ano? Hindi ko alam. Jadi, si Kung Fu Panda. Diba? Si Kung Fu Panda. Isa pa. Ano sa Tagalog ng bean sprout? Okay. Toge. Ano ang plural ng toge? Toge. Ang plural ng toge ay together. My point. Galing. Now you know? Yes. Alright. Sige. Let's pray. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Again, it's a blessing that we can be together again and maging encouragement and palakpakan sa bawat isa. Lord, may your name be glorified as we enjoy your word, as we enjoy you. Lord, especially the presence of everyone. And may you open our hearts, open our minds, and Lord, lalo pa namin ma-receive ang blessings sa mga darating na araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yan. I'd like to read a verse sa inyo sa Psalms. Psalms chapter 25, verse 4 to 5. Psalms chapter 25, verse 4 to 5. It says here, "Show me your ways, Lord. Teach me your path. Guide me in your truth and teach me. For you are my God, my Savior, and my hope is in you all day long." So, have you heard this verse before? Narinig niyo ba ito or nabasa niyo? Amen. Okay. Amen.
Well, dito sa verse na to, it says here, no, that, sabi sa dulo, for you are my God, my Savior, my hope, and my hope is in you all day long. Lahat tayo kasi, all of us, gusto ng protection. Sino ba ang gusto ng danger? Lahat ba tayo gusto ng danger? No, we don't want danger. No. Gusto ba natin na diba, ang isang tao, kaya tayo nagsikap, kaya tayo, sabi nga, nagiging wise, kasi ayaw natin mapahamak, gusto natin ligtas ang lahat, gusto natin na yung future natin ay maging maayos, diba? Gusto natin na parating mayroong mga lahat ng bagay maging pabor sa atin. Diba? Sino ang gusto na ang pabor ay parating nasa atin? Amen. Yeah. Alright, so when we, especially this one, number one, sabi nga, our God is our Savior. You know, lahat ng bagay, kaya tayo parating mayroong bahay, kaya tayo may damit, bahay, kaya tayo mayroong sasakyan, so that matamasan natin yung protection sa mga elements and everything. And then sabi pa nga dito, and Lord, you are my hope. Gusto rin natin na meron tayong inaasahan. Diba? Kaya hindi tayo basta-basta nagtitiwala. Diba? Hindi tayo basta-basta nagbibigay. Hindi tayo basta-basta lalo na pag sa pera, gusto natin yung investa natin, ay sigurado. So we choose the famous companies or yung well-known companies or big companies. Diba? So lahat tayo gusto natin ng kasiguraduhan sa buhay. And it's not bad. It's not bad. Yun nga ang dapat eh. Sa mga magulang lang. Diba? Ang gusto lang nila ay ligtas ang kanilang mga anak. Ang gusto nila ay lahat ng yung future ng mga anak ay maging maayos. So everyone wants this one. But then, nalilimutan naman natin yung dapat natin gawin bilang isang sabi ng servants of God. Diba? And if we will look at the verse here, sabi dito talaga, Lord, show me your ways, Lord, teach me your path. So for us to really enjoy ang protection, ang guidance, at magkaroon tayo ng hope or kasiguraduhan, maaasahan sa ating buhay, ay kailangan ay matutunan natin ang path ng Panginoon. Because if we do not know the right path, pwede tayong mawala. You know, I've been here in the Philippines straight na around 4 years na. And marami na bago sa kalsada. So si Waze, malaki ang naging tulong sa aking Waze. Di ba? Familiar kayo kay Waze. Nakukwento ko na siya before, di ba? Waze has shown me yung mga mga routes papunta sa iba't ibang lugar. Now, because dahil matagal na ako, 4 years na halagwa na extend, nakabisado ko na yung mga kalsada. So kahit walang Waze, kaya ko na. And sometimes, what I do, pag may pupuntahan kami, especially pag limited yung time, kahit alam ko na yung daan, bubuksan ko pa rin si Waze para makita kung ano yung best route papunta sa lugar, di ba? And then papakita niya yung mga choices, gaano kahaba lalakbayin, yung distance, and yung minutes or yung hours. So, because subukan ko na yun, we tried it. And then parating sakto talaga sa oras. Kasi napansin ko, minsan, meron namang shorter na daan pa, pero hindi niya doon dinadaan. Kasi minsan siguro, pag may bagong bukas na kalsada, pinopromote yun sa amin. Halimbawa, mas maiksi pag dumaan ako sa iskinitang to, pero syempre, mas iba pag dumaan ka sa mas malawak or malapad na kalsada. So yun yung ginagawa niya. Diba? So minsan, dahil syempre magtitipid ka, mas maganda yung daan, pero mas malayo yung ikot. So gagawin ko, hindi ko pakikinggan si Waze. Diba? Siyempre, alam ko naman yung daan eh. Kaya minsan sabi ni Waze, nagtanong ka pa, hindi mo rin naman pala yung Waze.
So, gano'n ko, there was one time na pinakita niya sa akin, iikot pa ako sa malayo. So sabi ko, ay hindi na. Mas marunong na ako alam ko na to So, dumaan ako doon sa usually kong dinadaanan, skimming. Kung skimming ako hindi ito magiging traffic dahil walang traffic light. Dire-diretso lang. And so, and behold, doon kami dumaan. And just pag nasa kalagitnaan ng kalsada, meron palang Santa Cruzan. Mas natagal na. Diba? So, nakahama ka tuloy. Diba? Yung dapat na mabilis ako nakarating, hindi kami nakarating agad. I lost 20 minutes. Wow. Diba? So, minsan akala natin marunong tayo, akala natin alam na natin ang lahat. Diba? So, gusto natin si Lord maging tapat sa atin. Gusto natin si Lord ay protektahan tayo. Gusto natin si Lord maging maasahan natin si Lord sa buhay natin. But, pagdating na sa, okay, if you want my protection, if you want, meron kang maaasahan sa akin, then you have to go according to the path that I will lead you. Yeah. Doon tayo nagkakaroon ng problema kasi gusto natin yung way natin. Yes. Di ba? Nangyayari yun kapag feeling natin mas matalino tayo kay Lord. Yeah. Di ba? Because marami na tayong alam, so akala natin maganda yung daan na yun. It doesn't mean that nadaanan mo na yung daan na yun at okay naman, bukas, iba pa rin ang situation. Yes. Right? Even in the roads, doon na nga lang sa mga kalsada, minsan hindi nababasa ni Waze yung mga small na construction. Diba? Hindi nila biglang mayroong diversion. So, sometimes, malilito ka talaga kung saan ka pupunta, kung paano, pwede ka mawala. But the Bible says, Lord, sabi niya, show me your ways, Lord, teach me your path. God is telling us na we are under His protection if we will be following the path. Yeah. Amen. Okay? Alam niyo ba yung path? Yes. Amen. Yan yung pag nag-aral kayo ng mabuti, siguradong you will path. Alright? So we need to know the path. Now, we all have our individual path. Like what I said, kinuwento ko na before, si Mary, nung nasa paanan siya ni Jesus, they were having a private conversation, but it was never written in the Bible kung ano man pinag-usapan nila. Diba? It means it's not for you. It's for Mary. So, God has a message for you, not for your seatmate. Yeah. Kaya kasi ang sa mga chikadora, sometimes we read the Bible, we pray for answers, not for your questions, but we pray for answers for the questions ng mga kapitbahay natin. Dito natin yung ano ba sinasabi, Lord, pagka nangangain ng parking space, Lord? Ano ba ang maganda doon, Lord? Parating meron tayong tinutukoy, di ba? But God has a message for you and you alone. Amen. Diba? Kasi may kanya-kanya tayong buhay. Meron tayong as one church, but as an individual Christian, as an individual servant, God wants to tell you something. Yeah. Diba? He has an instruction for you. Diba? And ang tanong, gusto ba natin malaman yung path ni Lord? Amen. Yung path niya para sa'yo. Diba? Alam nyo, sometimes, lalo na pagka naging close kayo ng mga kaibigan, when we were in Penchao, I felt like Penchao would be forever for us. Yan. Nasa isip ko na nga, mapapatayo na ako ng bridge para hindi naman ferry. Feel at home na talaga ako sa Sarigala. Diba? Dati naglalakad kami ni Sister Abby doon, may nakikita kaming bahay. Hindi namin bahay yun, pero all glass kasi ang ganda. Hindi namin, pero inaangkin namin sa isip yun. Diba? Talagang feel at home na. Kasama namin sila Brother Alex,
And the Chan family, sila Sister Cherry, parang, we're together, so happy. Yeah. But then, a time came, nung ayaw na kami makasama ni Brother Alex. Si nanay lang yung gusto kami dyan. Pero there was a time na talagang, a time will come na God will have to change your ways, your destination. Diba? So hindi naman pwedeng kuyo. Diba? Na naramdaman namin, Lord, mukhang dadalhin mo kami sa Philippines, sama namin si Brother. Ay, pero hindi. Sumunod ko rin. Wrong example. But, diba? Pero hindi sabay. Hindi naman sabay. Nawala namin ang Holy My point is, hindi pwedeng sama-sama parati. Diba? Kasi merong ibang message si Lord sa amin. May ibang message si Lord sa mga kasama natin, may ibang message si Lord sometimes sa anak natin, may ibang message si Lord sa asawa natin. So, we have all different words and messages na nagagaling sa Panginoon na para lang sa iyo, naka-design sa iyo. Amen. Diba? So, if we can really tap into this and really walk to what God wants us to walk into, mas magiging maganda at mabilis ang pagkilos ng Lord sa atin. Amen. Amen? Amen. Okay. So, there are just like 4 things na kailangan natin magawa. Kailangan natin gawin nasa atin para makita natin yung path. Kasi if you will just use your own knowledge to find the path, it's gonna be hard. Kasi like what I always say, which is my favorite verse sa Old Testament, sabi ng Lord, my ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts. So, iba. So, kung gagawin mo lang on your own, in your own strength, kung gagawin mo lang sa knowledge mo lang, it's gonna be hard. Kaya maraming naliligaw eh. Diba? Subukan mong gamitin ng sarili mong knowledge, bigyan mo ng 1 buwan, 3 buwan, may sarili ka ng religion. Diba? So, mas maganda na talagang nakatap lang tayo kay Lord. Huwag kayong pupunta sa gubat at doon yung hahanapin si Lord. Diba matatagpuan yun? Diba? Sila Enteng at saka si So, kailangan tayo ay meron things that we should do so that we can really find the path of God. Kasi God is always showing it to us. Amen. Alright? Una-una sa lahat ay ito. Dapat meron tayong sincere. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng sincere? Yes. Galing sa puso. Totoo. Diba? Totoo. Totoong desire na mag-guide tayo ng God. Okay? Sincere desire for God's guidance sa atin. Because if not, it's gonna be hard. Kasi what you've been looking for is not God's path, but your path. And it's easy to say it, it's easy to tell others, it's easy to tell you, but to practice it, it's hard. Kasi marami tayong gusto. Diba? Marami tayong gusto. At minsan, nabablind tayo ng gusto natin and we try to wrap it with yung pagiging kay Lord, yung sincerity to follow Him. Diba? So, God wants you to be sincere. When you're sincere, yan parang nagiging matamang lupa ang iyong puso. And then, dahil mataba siya, kailangan mag-diet. Ay, mali. So, mas magandang mataniman. Yes. Diba? Mas madaling mataniman. Pag ito na taniman, pag-grow ito, alright? Makikita mo yung life, makikita mo at magbibigay tayo ng life.
Testimony lang, really true. Dito sa farm namin, dito lang sa may bahay namin, meron kaming farm. Merong guyabano tree kami. Or tawag sa English, soursop. Okay? So, ang ginagawa na sa Sarabi ngayon, minsan nakatagalan siya kasi ang laki. Malawak talaga sa likod. Pipita siya ng mga, pag nakita niya na yung puno ng guyabano, pipita siya ng dahon, tapos iwawash, tapos pinapakuluan, lalagyan namin ng pandan. Marami kami ng pandan sa park namin. So, pag nilaga mo yun, nagiging siya, it brings, sabi nga, good health talaga siya. Ito nga po, is good. Yes, yes. It is so nice to feel na sa lupa kung saan ka nakatayo ay may tumutubong halaman na nagbibigay ng magandang kalusugan para sa atin. Amen. Amen. Diba? So, same thing with the Lord. If we are sincere, God is our farmer. He is the gardener. If we are sincere, our heart becomes a very good soil to be planted on. Amen. Diba? And then, pag nakalita ng Lord, ito ay upo. Ito ay nagbubunga. And what a great joy you bring to God. Diba? So, let us really make sure that our hearts are really pure to God. You know? So, and when you have this sincere desire, susunod yung trust eh. Pagka naging puro ang puso mo, na Lord, gusto mo magdal na talaga, tutubo doon yung trust. Diba? Kasi yun lang naman yung way para masunod natin ang Lord. Why? Because marami namang promise ng Lord, walang pictures eh. So you really have to trust. Diba? I mean, when it is only the 10th of the month, pero yung sweldo mo, 10th na lang din ang natira. Diba? You really need to trust God because you don't see anything. You know, you don't see how you will go through with your 11 to the 30th day of the month. So you really need to trust. Amen. Diba? Sabi sa basa ko, we have to trust that God will direct us in His perfect timing. Isa pa yun. Diba? Perfect timing. It's another thing, you being sincere and then trusting God. Eh, yung problema pa, yung perfect timing. Kasi I can trust God. God will provide another supply for the 11th day, to the 15th day, to the 20th day. Yun ang timing mo. Diba? Eh, ang timing ni Lord, yung provision darating next year. Question is, will you still be sincere? Have that right heart to serve God? To be really guided by God? Will you still trust Him? Yes. Will you still trust Him if talagang wala ka nang makain for the coming days? Yes. Amen. See, the problem is for a lot of people, they will trust God, pero pag dumating, amen, pag di dumating, nag-doubt na sila. You know, yung servants during the panahon ng Bible, talagang to the death ang mga servants. Di ba? They're willing, kung di sila pakainin, pataka nga ako pag nanonood tayo mga movies, yung mga movies na may slavery, talagang kaya naman nilang lumaban, pero di sila lumalaban. Di ba? Parang talagang ibinigay nila yung buhay nila doon sa kanilang owner, sa kanilang master. Right? So, gano'n na lang yung trust nila. Eh tayo ba, gano'n ba? Magbabago ba yung ating pagtitiwala sa Panginoon? Magpapa-guide pa rin na tayo kung hindi pa rin dumating yung mga hinihingi natin. Yes. Diba? So, that is how we should be now. If you want to know the path that God wants us for us to walk to, ay number one, magkaroon tayo ng sincere desire to be guided by God. Amen. And trust God's timing.
I'm trying to recall yung mga naranasan namin sa timing ng Lord. But there's a lot. Alam mo yung mga weird timing. Mga hindi mo inaakala. Di ba? But if you would just really trust the Lord and then, Lord, talaga nasa iyo ng lahat. Pahala ka na talaga sa amin. Di ba? Kaya sometimes God has to, hindi naman sana tayo dapat maubusan eh. But God has to bring us to the lowest point of our life so we can really legit ang pagtiwala natin kay Lord. Diba? Kasi hanggat may nauhugot ka, hanggat alam mo may daan pa, hanggat alam mo na meron ka pa makikita bukas, your trust is not 100%. But when everything is dark, when everything is gone, doon talaga masusubok. Yeah. Amen? Amen. So, practice that mga kapatid. With sincere desire to be guided by God. Pangalawa is this. We should seek the Lord, of course, through His Word. Diba? Because alam naman natin, through the Bible, He shows us His ways. God speaks us. Okay? Through the Bible, we will know His promises. Diba? Alam naman natin ngayon, digital age na. Diba? Kapag meron tayong mga question, meron tayong mga katanungan sa buhay, minsan hindi sa Bible lang muna natin punta. Ang natin punta sa Facebook, Instagram, TikTok. Diyan wala kayong TikTok. Kaya minsan pag may mga problem tayo, may mga love problem no, sa mga relationship. Kunyari yung boyfriend, yung asawa, parang nasiselos tayo. Ang una natin puntaan, TikTok. Kaya ang mga sagot natin, o nagiging kasagutan natin sa mga tanong natin, yung nagiging kanta. Ang puso ko. Diba? Minsan pag nagkakaroon ka ng doubt sa sarili mo, hindi mo alam kung ano ba ang asan ka na ba o ano ka na ba, ang mga narinig mo na lang, salamin. Kaya dapat sa Facebook ang ating punta muna, sa Bible muna tayo, salita ng Panginoon. Kundi minsan mali-mali ang mga naituturo. Diba? Minsan kapag tayo na-stress, ang ating, tinan nyo, pagka tayo, malalaman ko kapag ang tao ay stressed, malakas kumain ng desserts. Why? Kasi balik na rin nyo lang yung spelling ng dessert. Stress. Diba? Kaya yan ang go-to natin. So, instead of that, we should practice reading. You don't have to read. Alam ko ang oras ngayon, talagang talin-talin tayo sa mga kabisihan natin. You don't have to, if you can, go. But you don't have to always read the whole chapter. Diba? Sometimes we have to dadayain natin yung sarili natin. Minsan pag tamad ka magbasa, dadayain mo lang sarili mo Just start with one verse. Diba? Start with one verse. And then later on, may intriga ka kasi lahat tayo may pagkamarites. Diba? So, minsan, pag binasa mo yung isang verse, makukulangan ka. Amen. Kung ang binuksan mong verse ay yung pinakamahabang verse na nabasa ko, I forgot kung anong version, nakalagay doon, Jesus wept. May intriga ka, si Jesus umiyak, bakit? Diba? So, hahanapin mo yun, i-research mo yan. Diba? So, hanggang sa hindi mo mamalaya, nakalabasa mo na yung buong chapter. So, may silbi din ang ating pagiging chikadoras. Diba? So, maganda na nasisik natin talaga ang Panginoon sa salita niya. We don't just seek the Lord and then kakatingin tayo sa langit.
Okay? Mas maganda, meron pa rin tayong basic background. Mas nagiging malinaw ang pandinig natin if we know God's Word, if we know His promises, if we know Him through His words. Amen. Amen. Kasi minsan, pag hindi, ang magiging ano lang natin, ang source natin is yung mga sabi-sabi ng iba. Yeah. Yeah. May nakatabi ka na sabi sa, meron kasi mga Christians na hindi naniniwala sa tithes. Yes. Yes. Amen. Wala na akong tithes. Mm. Di ba? So, pag nakinig ka lang doon, sabi pala nila hindi na pala kailangan mag-tithes eh. So, hindi yun na yung alam. So, maganda, babalik ka pa rin sa Bible. Amen. Diba? Meron ka pa rin verse doon. So, ano yung una? Sincere. At pangalawa? Seek the Lord. Yeah. Parang may echo. Ang tatlo eh. Pangatlo mga kapatid, ito'y napakasimple, napakadaling sabihin. Pray continually. Nananalangin. Again, hindi naman kailangan ng right position to pray. Yeah. Wherever you go, you pray. Alright? And praying is communication. So, hindi naman kailangan nasa tamang lugar ka. Alright? And this is how it works then. Pagka merong, God speaks to us. Again, like I said before, minsan may naiisip ka, akala mo isip mo lang yun. Pero yung pala, it's God giving you that information sa thought mo. So, if God gives you a name, pray for that person. Amen. If God gives you sa isip mo a situation, pray for that situation. If God gives you something in your mind na you pray for it. So, constant ang prayer mo. Diba? Now, pagka bigla ka nagkaroon ng pag-aalala, then pray for it. Amen. Diba? Pag may naramdaman ka, pray for it. So, ang prayer talaga natin is regular. It's not only before you eat, it's not only before you sleep, Yes. but it's regular. Okay? It's like a daily thing. It's an hour thing sa buhay natin. Alright? And when we pray, dapat meron tayong full expectation. Yes. Diba? Kasi kung nag-pray tayo ng may doubt, Lord, sana, Wala. Lord, I hope, Lord, diba? Then it's not nakikiusap tayo. Remember, you have to know your position when you pray. Yeah. Diba? You have to know that you have the authority. You have to know that you have the life of God. So, you when you pray, just spill it out loud with full expectation, with full believing that God's gonna do it. Diba sabi mo sa Bible, when you pray, pray as if you have received it. So, when you pray, kailangan talagang andun tayo sa sinasabi natin. Amen? Amen. Kaya ba natin yun? Amen. Yeah. Alright? You can also practice it. Practice believing it by doing it one step at a time. That's how I do it. When I pray for something, isipin ng iba kasi parang ang yabang. Diba? No, when you pray as if you have it. Example lang, halimbawa, it's something physical lang, para mas tangible. Diba? Dahil malalayo yung binabiyahin namin parati. Yung sasakyan po kasi namin is SUV. It's SUV. It's a big car. Masak po si Renjay kaya malaki. So, dahil minsan, pagka malayo yung biyahe, pag tinatanong, sakyan mo ganyan, then we say, by faith, when you pray about it, papasok na tayo sa ating SUV. Papasok tayo sa ating Grandia. Diba? Kahit ito, maliit, may sakyan,
Pero because you pray for it, you have to feel it. Yes? You sit down there and then as if parang ang laki, talagang feeling ko ang Ganun lang yun. So, hindi siya parang, ay, nagjo-joke lang, ay, naglalaro lang. No, it sounds funny, but it feels good. Yes. And I'm riding on that prayer and that faith na, Lord, thank you. It's not here yet, but So, pinagdaman. Amen. Diba? Sometimes we pray for things. Ay, narinig kaya? Actually, may dumaan. Good! So pag meron tayong mga hinihingi sa Panginoon, you know, it's important. Kasi kami rin we've been praying for something, believing in it, and a lot of it, or some of it, we have it already. Amen. Amen. Diba? That is good. Diba? So all you have to do lang talaga when we pray is really believe it. And there is an expectation. Amen. Amen? Minsan sa isip natin parang imposible. Remember, don't trust the eyes, the physical eyes, because the eyes can deceive you. Yeah. But you have to believe what God can do. Amen. Diba? If God would just really open your eyes spiritually, in the spiritual world, makikita nyo kung gaano ka busy ang paligid, ang nasa paligid mo. Last night, we were in Hotel sa Okada kasi nag-cover si Gia nung fashion show ng mga Miss Universe, mga beauty queens natin. And pag nanonood ka doon sa actual, parang wow, it's so peaceful, it's ganyan. Pero kasi ako, tsaka si Strabi, hindi kami nakapasok, so andun na kami sa labas. Nakita namin gano'n ka-busy. Di ba? Sa loob, parang ang ganda na nangyayari, pero sa labas, ang mga tao parang gulo talaga. So yung mga nanonood, ang ganda ng production, pero sa behind the scenes, it's chaotic. But with that chaoticness, it brought a good show. Sa ngayon, sa buhay din natin ngayon, you may not see yung mga gusto mong makita, but when God opens your eyes sa spiritual world, it's very busy. It looks so chaotic, but it's all working for you. It's all busy for you. Because every time you pray by faith, you believe in it, the angels are all busy for you. Imagine that. Amen? So when pag nandiyan tayo sa sitwasyon na yan, wow, God is going to show, mas madali mo makikita yung path na gusto pakita ng Lord sa atin. Amen? Amen. Ano yung pangatlo? Pray. Alright, at ang pang-apat is humility. It's given. Because humility will bring you back to number one. Yes. Amen. Let's just humble ourselves. Alright? Just give yourself to God. Surrender yourself. Because when you surrender yourself, your heart is going to be very pure. Very, very pure. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, I hope and pray na makita natin yung path ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pagkakaroon ng sincere desire for God's guidance at maging we should seek God through His Word. We pray continually, and of course we humble ourselves. Amen. Amen. And when we do that, you will experience the benefits of walking in the path of God. That is, you have hope, you have assurance, you have protection. Amen. 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 God is good po, and again, thank you for taking your time to listen. And I pray that we will see each other again sa darating ng mga panahon. Amen. So po,
si Pastor Paulo Rosales, nag-ahatid ng magandang balita mula sa Pilipinas. Sabi ko yun. Ayaw ko ngayon ay yumuko at panalangin. I want to pray for you. Let's close prayer. Panginoon, maraming salamat. Muli, I pray that the words that we have heard may become life to us. Lord, may we learn to just seek you, trust you, to just, Lord, hold on to you. Lord, I speak blessing. I speak freedom from any bondage of the enemy. I speak healing sa mga may karamdaman, even sa mga family natin, mga kapatid, Amen. sa pangalan ng Jesus. And I declare victory sa bawat buhay namin lahat. Maraming salamat sa pangalan ng Jesus. Amen.